Pero I just want to share with you a short, parang kanina kasi nag-post ako sa FB. But I want to, Father's Day is not just celebration of fathers, but sabi ko nga, it's a reminder of the powerful influence of a godly man, can have on his family. Kaya nga, itong pong naibigay sa akin talata ay para sa atin lahat. And of course, hindi lang ito, para sa lahat ng mga nandito ngayon. God's Word is universal, and I do believe it applies to all of us. Let me start dito sa isang kasabihan. Paano ba ito? Sabi nga, any man can be a father, but it takes a surrendered man to be a dad. Today, sabi ko, we honor all our fathers. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil binig tayo ng mga amang talaga namang responsable. Pasalamatan natin si Lord. Palakpakan natin yung ating mga tatay ngayon. Siguraduhin nyo lang, bubusugin nyo sila mamaya. Ha? Bibihira yung tinitreat tayo. Sabi nga nila, sa survey, pagka daw Mother's Day, you have to wait a long time just to be waited sa restaurants. Pero pagka daw Father's Day, parang maluwag masyado. No? Kanina ka luwag sa dinadaanan ko. Sabi ko, maaga pa siguro, kaya wala pang tao. No? Pero mamaya, nakapila dyan, mga tiga-champions yan. Amen, champion life. No? Nagpapasalamat tayo kasi sa Panginoon dahil sa bawat ama ng tahanan, because alam natin, ito yung mga ama nagsasakripisyo para sa kapakanan ng bawat miyembro ng pamilya. Mga amang tahimik na nagdadala ng mga mabigat na pasanin, mga amang nagtatrabaho ng gusto para sa kanilang pamilya, mga ama na kung saan, kung tatanungin ang karamihan sa kanila, sasabihin nila, hindi madali ang maging ama ng tahanan. No? And many fathers carry hidden burdens. Hindi lang nakikita. Tahimik kasi sila madalas. Pero sila yung nag-aalala sa pamilya. Siyempre, they understood that they are the ones who have to carry the burden of the family. He's called to head the home. Kanya nga, andun pa rin yung financial pressures. Sino nakakaramdam ng mga financial pressures dito? Sa mga ama. Yung mga suliranin ng pamilya, siyempre, sila yung unang nagdadala. Tsaka, parang kinuha na nila yung responsibilidad. Pag may problema sa pamilya, sa kanila dapat magmumula kung ano yung desisyon na gagawin para ma-solve yung problema na yun. So, really, even yung mga pagkabigo sa pamilya, sa buhay, mga pangarap, maaari na hindi natupad, no? Dala-dala rin nila yan. And of course, yung mga fears about the future, fears of uncertainty, mga bagay na yan, paano mahaharap ang lahat ng mga ito na mga responsibilidad ito na iatang sa kanilang mga balikat. Maraming ama, pangiting-iting lang tayo sa public, pero deep within, no, we are battling privately. And the good news is, God understands the heart of a father. And you are in the right place because God wants to talk to you. At sa Mark chapter 5 na pag-aaralan natin ngayon, makikita natin dito, ang isang ama na nakaranas sa isa sa pinakamabigat na sabi nga pagsubok na maaaring maranasan ng isang magulang. And his name was Jairus. Kilala niyo ba yun? Na-encounter niyo ba sa Bible yon? Si Jairus. Yung kanyang anak kasi na dalagita ay naghihingalo, nag-aagaw buhay. At wala siyang magawa, no? Wala siyang magawa na solusyon. Hindi sapat yung kanyang posisyon, hindi sapat yung kanyang reputasyon, hindi sapat sa kanya yung kanyang influence. Kumbaga, he came to a point that yung sarili niya talagang kapos pa rin. Wala siyang mabigyan ng solusyon. So, but Jairus teaches us one of the greatest lessons of fatherhood. Ano yon? That when everything around you says give up, keep believing in Jesus. Kung yung mga nasa paligid sa'yo, sasabihin sa'yo, wag na, sumuko ka na, wala na mangyayari. Ikaw na ama. Sabi ni Jairus dito sa kanyang example, magpatuloy pa rin tayong manalig sa Panginoong Jesus. So I have entitled this message, The Father Who Wouldn't Stop Believing.
The father who wouldn't stop believing. Ang ama na hindi tumigil manalig. Let's read our text in Mark chapter 5, starting with verse 22. I'm going to read from the New International Version. So basahin natin. Sabi doon, then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. So Jesus went with him, a large crowd followed him and pressed around him. Tapos, laktaw tayo sa verse 35. Sabi doon, tama ba? While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead. They said, why bother the teacher anymore? Overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid. Just believe. Ulitin nga natin, don't be afraid. Just believe. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. And when they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. But they laughed at him, and he put them all out. He took the child's father and mother and the disciples who were with him, and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, Talita kum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately, the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. May the Lord bless His word. The grass withers, the flowers fall, but the word of God endures forever. And what happened then, I do believe, mangyayari at magaganap pa rin sa atin ngayon. Sino niniwalang may himala? Di ba? Hindi yan kay Nora Honor lang. Sigurado may himala hanggang ngayon. No? Let me give a background. Kasi ito si Mark. Si Mark introduces this Jairus. Siya yung ruler ng synagogue. No? At pag sinabing ruler ng synagogue, hindi siya ordinaryong tao. No? Siya ibig sabihin natin parang kilalang leader siya. Respetadong leader siya. Ginagalang siya ng mga tao, mataas ang tingin sa kanya. Talaga naman, may katayuan, may impluensya. Naniniwala ko, he has the means to be able to do something. No? Pero nung magkasakit yung kanyang anak, natuklasan niya na may problema palang kahit na ganun ang kanyang reputasyon, o ganun ang kanyang narating, o ganun siya kinikilalang leader, may mga problema sa buhay na kahit anong gawin mo, hindi mo kayang solusyonan. Do you agree with me? Na mayroong mga hangganan yung kaya nating gawin. At yun nga, ito po yun. Ito yung nakita niya. No? Na hindi kayang, mayroong mga problema palang hindi kayang solusyonan ng pera, ng posisyon, o ng impluensya. At ganoon din ang maraming mga ama ngayon At maraming mga believers natin ngayon. And I'm not only talking about earthly fathers or biological fathers, I'm also talking about earthly fathers, fathers to be, no? At ganun din sa ating lahat dito, whatever your gender is. May mga areas sa buhay natin, if you are one carrying the responsibility, the load, and the burden sa family, hindi lahat kayang ikaw No? Pinipilit, kahit anong pilitin mo, limitado ka rin. Sabi mo, limitado ka pa rin. Para maibigay natin isang magandang buhay, magandang edukasyon sa kanila, yung mga anak natin, magandang kinabukasan. Ngunit isang bagay, no? Na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. Sabi nga, the very reason why the Lord came here on earth, sabi niya doon, John 10:10, was to give you a life and life that is full. Ganap. Kumbaga tayo, mabibigay natin, hindi ganap Limited Kahit anong galing mo, kung diskarte mo, o madiskarte kang tatay o ama, you're limited.
And Jairus discovered that what his daughter needed most was Jesus. Ang pinaka-kailangan ng isang tao pala ay si Jesus. And that is still true, very true today sa ating lahat. The greatest gift a father can give his family, hindi lang yung provision, hindi lang yung mga ibibigay natin na suporta sa pamilya. No? It is a relationship with the Lord Jesus Christ. Do you agree? The notice, pag tingnan natin itong tatlong movements na ginawa ni Jairus para maipakita niya. O ano ba yung ginawa ng tatay na ito para maipakita kung gaano niya kamahal ang isang anak. Sino sa inyo, mga ama dito, o kaya kasama sa bahay, na kayang magsakripisyo para sa miyembro ng pamilya niyo? Diba? And I'm talking to each one. So, bakit na natin dito, may gagawin tayo dapat, as a father, to be able to really experience the fullness of the Lord. I just want to join you to, let's start, before we continue, to come before the Lord in prayer. Father in heaven, we thank you for we know, Lord, that you are good. As we sang the song earlier, Lord, we understood na tunay nga, Panginoon, walang mabuti kundi ikaw. So, hayaan mo nga, Panginoon, buksan mo nga puso namin, isipan namin, mag-minister ka sa amin, Panginoon, hindi lamang para sa ama, mga ama ng tahanan, ng mensaheng ito, pero para sa aming lahat, O God. Help us, Lord, to have the faith to believe, O God, na kahit ano pa yung sitwasyon sa buhay, patuloy kami magtitiwala sa iyo. Father, we give you praise. In Jesus' name, amen. The first movement of Jairus that we see here is his pursuit, the Father's pursuit. Because faith, if you have faith, you will seek Jesus. Pag yung pananampalataya doon na naghahanap sa Panginoon. No? Ang paghahanap ng Ama kay Jesus, the Father's pursuit. Sabi doon sa verse 22, then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Makita natin sa kwentong ito dito, ang daming tao. There was a great crowd followed Jesus. Siksikan sila, nagtutulakan sila. And pwede na sana si Jairus to be one of the boys, one of the men, nando, part of the crowd. Pero hindi. Iba si Jairus. Isang tatay siya na talaga lamang handa niyang gawin ng lahat para sa kanyang anak. So ito si Jairus ay naghanap. Hinahanap niya talaga ang ating Panginoong Jesucristo. He pursued Jesus despite his position. No, makita natin dito. Hinanap niya ang Panginoong Jesus kahit na masaktan yung pride niya. No? Sino sa atin kung minsan, di ba, minsan alanganin tayo na gawin. Dahil siyempre, ikaw, ganda bihis ko, maayos ako. Paano naman, bigla akong luluhod? Hindi. Parang prim and proper ka, you look sa reputation mo, leader ka, kilala kang tao, sa dami-dami pang tao, tapos bigla kang pupunta kay Jesus, tapos luluhod. Ganito yung picture na yun . Bilang ruler ng synagogue dito, no, may iniingatang reputation si Jairus . Ngunit, the thing is, nanganganim yung buhay ng kanyang dalagitang anak . To the point of death. At sa pagkakataon yun, hindi na mahalaga sa kanya kung ano man yung reputasyon niya, di ba? And I know that you, fathers, can relate to this kasi ano man, pag may pangangailangan o merong kailangan ng anak mo, di ba? Hindi ka na mag-iisip . Gagawin mo ng lahat . At ganun ang ginawa niya. And look at the scripture, sabi niya, he fell at his feet. Ang daming tao doon, biglang makita mo, manonotice, kanya nga dapat si Jairus dito, he made it a point na ma-notice siya ni Jesus Christ. He fell, and that word fell from Greek, pipto, yung original language nun, ibig sabihin to fall down, to collapse before another, to prostrate. Ibig sabihin, hindi lang ba siya basta lumuhod, talagang nagpatira pa siya. Pero mo, dramatic yun, dami-daming tao, biglang nakayuko siya, sumubsob yung ulo niya doon sa ground, at napansin siya ng Panginoon. So hindi lang ito simpleng pagyuko, hindi lang basta going through the motions of just respecting Jesus. Hindi. Ito yung taong desperado. And desperate people, handang magsuko sa Panginoon. Are you that desperate for your family? At yun nga . The respected leader here became a desperate father. You know,
may nakita ko dito, pain has a way of stripping away pride. Yung pag nasaktan ka o kaya may pinagdadaanan kang mabigat na suliranon, kaya mo isang tabi yung pride mo eh. Di ba? O kung ano man yung tinatago mo eh. Minsan ginagamit ng Diyos ang problema natin upang, yun nga, iluhod tayo. Makaluhod tayo sa harap niya. Sometimes, di ba, when times are easy, okay lang lahat, di ba? Take it for granted, routine ng buhay. Gising ka sa umaga, busy ka, focus mo, trabaho, uwi ka sa gabi. Focus mo, basta kumain ka, matulog ka, manood ka ng TV, whatever, you just want to relax. Gusto mo namang mag-chill-chill lang. Pero pag when it comes to the point na may dinadaanan ka na problema, yung mabigat, mapapahinto ka eh. Di ba? Minsan ginagamit ng Diyos yung time na yon para tapikin tayo, para makita natin, we have a God that we can come before Him. May mga ama na magaling magtrabaho, may mga amang mahusay magdesisyon, may mga ama na talagang sa feeling nila, talagang kaya nila. At yun nga, usually talagang hindi mo nasasabihin, nag-i-initiate na sila eh. Pero ang dakilang ama, may kaibahan. Ang dakilang ama, marunong siyang lumuhod. Marunong din siyang lumuhod at manalangin. Because true fatherly strength, my dear friends, is demonstrated when you humble yourself before the Lord. That is true fatherly strength. Ang tunay na lakas ng ama ay may makikita mo kung willing siyang lumuhod at manalangin. Magpakumbaba para humingi ng tulong. No? Kaya ba nating aminin yung mga boys natin na minsan kailangan mo ng tulong? Sino ba sa atin, di ba? Kasi mga Coco Martin na mga style ng mga Caracas, mga tiga-champions eh. No, para makita mo, parang kayang-kaya nito. Tabi kayo dyan, ako may bahala dyan. Ako lang magbubuhat niyan, ako nagagalaw niyan. Ako nakikilos niyan. No? Pero to be honest, sa atin, when we're alone, di ba, may mga hindi tayo eh, kailangan natin ng tulong. No? Sinantabi ni Jairus yan. Yung kanyang pride, yung kanyang katayuan, yung kanyang impluensya, yung kanyang control para sa kapakanan ng anak niya. Because remember, during that time, naghihingalo yung anak eh. Naalala ko tuloy yung sa kwento, may isang ama, nakilala bilang matatag siya, independent siya, sanay siya sa mga sumusolusyon siya ng mga problema. Talagang siya yung pinaka-pilar ng tahanan. Talagang sa kanya lahat, nakaasa yung mga miyembro ng pamilya niya. Pag may mga problema sa pamilya, sigurado, siya kagad yung maghahanap ng solusyon. Uupo lang yung mga ibang miyembro ng pamilya, siya yung gagalaw. No? Ngunit, nung magkasakit ng maluba yung anak, no? Dumating siya sa punto talaga na wala siyang magawa. Isang gabi, nakita siya ng kaibigan niya, nando sa chapel, nakaluhod, nagpe-pray, no, umiiyak, lalaking tao umiiyak, nananalangin. Tapos, kinalauna, sinabi niya, akala ko ang pagiging malakas ay kaya mong dalhin lahat mag-isa. Pero natutunan ko, ang tunay na lakas pala ay yung pagpapakumbabang humingi ng tulong sa Diyos. Yung pala yung tunay na lakas. Yung willing ka na lumapit sa Panginoon. Ganyan si Jairus. Bilang isang leader, pwede niya itago yung kanyang problema behind the veil of yung kanyang possession Ngunit pinili niya lumapit kay Jesus sa harap ng maraming mga tao. Wala siyang pakialam sa mga maraming sasabihin ng mga ibang tao. But handa siya para sa kanyang anak, para sa kanyang minamahal, para sa kanyang miyembro ng pamilya. Hindi siya pinanghina na kanyang pagpakumbaba. Hindi siya na-weaken because he humbled down. Actually, ang nangyari nga, ito yung tunay na lakas niya When you're willing to humble yourself before the Lord, that shows that you are strong. Amen? Do you agree with me? Sabi nga, ito yun a father's greatest strength is not his ability to carry every burden alone, but his humility to bring every burden to the Lord Jesus Christ. To bring every burden. Alam niyo, pag na-practice nyo ito, mga ama ng tahanan, na
ito pala yung susi na hindi mo kailangan ng maraming vitamin sa buhay mo para lumakas ka. No? Ang kailangan mo lang na wag mong bitbitin lahat yung bigat na yung problema mo. Ipasa mo yan. Naghihintay ang Panginoon. No, come to me, all of you who are weary and heavy laden, I will give you rest. That's the invitation of the Lord Jesus Christ to us. So we have our Lord Jesus na kung saan, kung may mabigat ka, huwag mo nang hintayin na dumating ka sa point na talagang naubos mo na lahat yung resources before coming to Him. You have to learn how to humble down and really pray and seek Him. Because, a father's ministry, a father's first ministry is not his career. It is his home. Ang unang ministry, kasi sa atin, mga ama ng tahanan, tinawag tayo, ikaw ang provider, ikaw ang lahat. Okay, tanggap natin yon. Pero kung minsan, ang tingin lang natin, basta nagbibigay tayo, yun na yun. Yung ikaw yung nagpa-provide, yun na yun. Pero hindi, mga ama ganito yan. Hindi kayo you need to understand that career, yes, is important, but it is your home that is important. If you will be successful sa career, alam man siya, sikat ka doon, mga kaopisina mo, okay ka. Pero when it comes to home, tandaan natin, the greatest reward that you can really give glory to God is kung successful yung bahay mo din, yung tahanan mo din. At kanya nga, ang attention natin, if you give so much time sa ating trabaho, sa ating career, dapat bigyan mo rin ng priority bigyan ng priority ang ating tahanan. Tignan mo nga, kung nandito yung asawa mo, saka anak mo, sabi mo sa, ikaw ang priority ko. Yan. Ay, hindi sinabi. Sabi mo nga uli, bigyan ng opportunity. Sabi mo nga sa mahal mo dyan, alam mo, ikaw ang priority ko. Yan. Not only did he pursue Jesus, here, despite his position, but he also pursued the Lord. Talagang hinabol pa niya, hinanap niya. Because of his passion, hinanap niya si Jesus dito dahil mahal na mahal niya yung anak niya. No? Hindi lang siya dahil gusto niya magpakumbaba, Hindi siya yung alintana yung posisyon niya. But because of this, kailangan niya ng tulong para sa anak niya. Dumating sa point, sabi nga sa verse 23, nung lumuhod siya, nagpatira pa siya, anong sinabi niya? Ang una lumabas, my little daughter is dying. Literally, sinasabi niya, nag-aagaw buhay po yung anak kong dalagita. Sa Tagalog, di ba? Nag-aagaw buhay yung anak kong dalagita. Imagine that. Makita mo dito yung puso ng isang ama na talagang hindi siya lumapit bilang leader, hindi siya lumapit bilang isang synagogue leader, lumapit siya bilang isang ama na talagang humingi, nagsusumamo. Napakinggan siya ng Panginoon. Tulungan siya ng Panginoon. And this is a sign of a wonderful father, a loving father. A powerful leader is simply a loving father. Everything that you desire in life, pag dumating sa punto na tatay ka na, nag-iiba yung priorities natin sa buhay. And I do believe, alam ko natin yan, mga lalaki na nandito ngayon. No? Of course, ang mga lalaki, driven yan gusto niya may maabot. No? Siguro pagka sa trabaho, very focused yan. Gagawin ng lahat. Pero sabi nga, saan ba natin inaalay lahat yung ba ngayon? Everything supposed to be for the sake of the family, di ba? At yun po, a father's love reflects the Father's love. Kanina, sabi natin, Happy Father's Day, sinabi ng ating song leader, we are all earthly fathers, but we have a spiritual father. We have God, who is our God, who is our Father. At kung paano tayo minahal ng Panginoon, ganun din ang isang papagmahal na earthly father. Papakita niya, isasalamin niya yung pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang pamilya. So, kapag pinagdarasal natin pag pinagdarasal ng mga ama, ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa, sinasalamin nito ang puso ng Diyos. Ama. Ang mga pinakadakilang mga ama, hindi naman yung mga pinakamatagumpay. Sila yung mga most surrendered. Sila yung handang magsuko. And that is the sign of
one who loves, or is a loving Father. No? And not only that, he pursued because he believed. Naniniwala siya. Hinanap niya ng Panginoon dahil nananalig siya na ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay ng solusyon at kalunasan doon sa kanyang mabigat na problema. Notice the request. Sabi niya doon, please come. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Pero very strong yung faith niya. Alam niyo, paglapit niya, synagogue leader, supposed to be religious leader lang yan eh. Pero because of the desperation, na-develop yung faith niya, alam niya that if ever there is one person that can give you the solution that you desire and you need right now, or the miracle na kailangan nyo ngayon, walang iba yan kundi ang Panginoon Jesus. Kaya sabi niya nga doon, very confident, sabi niya, please come. Sumama lang po kayo sa akin. Ilatag nyo lang yun. Ilehas nyo lang yung anak ko. Sigurado, gagaling siya eh. At mabubuhay. Ganun siya confident. Alam ni Jairus na si Jesus lamang ang kanyang may kakayahang gumawa niyan. May kakayahang magpagaling. May kakayahang mabuhay na muli. No? May kakayahang ayusin ang mga nasirang mga relasyon. Siya yung may kakayahan na gawin ang bagay na imposible sa latin. That is the Lord Jesus Christ. At hanggang ngayon, pananampalataya pa rin natin ang nagdadala ng tao sa kay Kristo. And that's the reason also that your presence here is not an accident. Because I do believe you're an answer to a prayer. And you praise God. There are many answered prayers today. Palakpakan natin si Lord. Ganong kabuti ang Panginoon. Dinaan sa panalangin, kanya nandito ko ngayon. Di ba? And another thing is not only the pursuit, hindi lang yung paghanap kay Jesus, pero siya rin very persistent. The Father's persistence. Faith stays with Jesus. Yung pagtsatsagaan ng Ama, no? Sa pananampalataya. Sabi nga doon sa verse 35 here, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Ito yung balita, binigay sa kanya, your daughter is dead. They said, why bother the teacher anymore? Alam mo, iba yung, di ba, yung tatay na to na si Jairus eh. Persistent. Hindi na, nilaktawan natin yung account from verse 26 papubaba hanggang verse 34. Pero habang ang daming tao naglalakad, sa dami na nagtutulakan, meron na lamang yung another person who encountered Jesus Christ because also of desperation ng faith niya. And that's the woman who's bleeding for 12 years. So na-delay. Meron yung tandaan nyo ikaw yung nagmamadali, ikaw yung talagang nag-aagaw buhay yung anak mo, tapos nandito, and yung faith, his faith, si Jairus, was tested by delay. Na-delay. Di ba, makita natin doon sa verse 25, Jesus, nung nag-request si Jairus, immediately, nag-agree si Jesus Christ, sumama sa kanya lang while they were there, yun nga, na-stop siya to minister to a woman who's bleeding with an issue of blood. Imagine mo si Jairus, di ba? Harag-harag mo na nga, dahil tao, tapos bakit mo nahinto? Nag-stop over pa. Pero sino sa inyo pa isa naiinip pag kami stop over, di ba? Punta ka ng Canada, minsan, overnight na stop over, pero yun nga. Ang tagal. Pero habang tumatagal, tandaan natin yan, Imagine this, habang tumatagal, lalong nababahala si Jesus Christ. Yung bang habang tumatagal yung answered prayer sa'yo, di ba? Parang hirap, no? Parang siguro naiisip niya, Panginoon, bilisan mo naman, di ba? Parang ikaw yung nagmamadali, si Lord parang cool lang. No? Parang, teka muna. Kasi yung isipin mo, di ba? When you focus on your family, nangangarib yung anak ko, alam ko, anytime, baka pwedeng mamatay. And he was here. Pero one thing I see in another account do you remember the account of Mary and Martha, yung issue when Lazarus died, di ba? He's supposed to go there, di ba? Ilang pero nag-stay pa siya for 4 days. Ganun yung hinanakit pag yung mahal mo sa buhay, parang hindi ka nabigyan ng atensyon. Nag-pray ka, umiyak ka, nag-fasting ka, tapos wala pa rin nadating, hindi pa rin dumadating yung solusyon. And then, yun nga Pero the Lord is also teaching us this one. God's delays are not God's denials. Yung timing mo, hindi niya timing yun.
Ang timing mo kasi parating instant eh. Now na eh. No? Sino gusto ng pera, now na. Di ba? Kapag may kailangan, now na, Lord. Parating ganun eh. Healing, now na. Di ba? Pero si Lord hindi eh. Meron siyang sariling time zone, timeline. Meron sarili siya eh. And what feels late to us is always right on time to God. Ano sa inyo, have you ever sat on a hospital waiting? Yari, may na-ER sa pamilya mo, naghihintay ka sa labas, ikaw, o kaya may na-ICU doon sa mahal mo sa buhay, ikaw nasa labas. Ako kasi, medyo suki ako ng dati. There was a time, nagkaroon ako ng 4 incidents. I was nasa CCU ako, nasa heart center, sa ICU. And my wife has to wait for me dun sa labas. Mahirap yung naghihintay dun sa labas, di ba? Ang hirap. Ganito yung parang experience mo, ganito. Naghihintay yung 5 minutes yun, parang 15 minutes, no? Yung parang isang oras, parang isang araw sa'yo. Talagang, ang tagal, hindi mo alam ano mangyayari. And that was Jairus. He was waiting, he was praying, he was wondering, pero Jesus here is saying to us, He is never out of control. Even if you've been praying for some time na wala ka pa nakikitang sagot, patuloy ka lang, mag-persist ka lang. Kasi ang Panginoon, nakinig siya, alam niya, and He is control. Say to the person like you, the Lord is in control. Handa ka nang maghintay eh. Handa ka nang maghintay eh. Kanya lang hindi eh. Sinubukan pa rin yung faith niya eh. Diba? His faith was tested by discouragement. So naghintay siya, nagminister, gumaling yung babae. Tuwang-tuwa sila lahat kasi yung issue of 12 years of suffering, suddenly the Lord has given that person an instant healing. While he, na sinundo pa niya si Jesus Christ, para madala sa bahay niya, naghihintay pa rin. And while waiting, sinalubong sila ng mga tao, ng mga kasama niya. Dumating yung pinakamasamang balita na pwede mong matanggap. Ano yun? Sabi lang sa kanya casually, your daughter is dead. Biro mo, yung pinagpipray mo namatay. Yung pinagpipray mo, mahal na mahal mo sa buhay, na gumaling, namatay. Can you imagine hearing those words? Kung ikaw yung tatay, yung ama, di ba? Parang gumuho yung mundo mo, parang nawala talaga lahat eh. And at nagdagdag pa nila, para sinabi pa, dinagdagan pa nila. Sabi nila, wag mong gabalahin yung teacher. Patay na eh. Wag mo na siyang istorbohin. Okay na. Ibig sabihin nun, sa madaling salita, uy, tapos na. Sarado na. Patay na. Wala nang pag-asa. Sumuko ka na. Remember, usually that is the thing, di ba? Na ginagawa ng kaaway sa atin eh. Hindi natin namamalayan. Kanya madalas tayo na-discourage. Parang, yun nga, ibubulong sa'yo. Wala, hindi ka na makakaligtas dyan. O hindi na maliligtas yung anak mo. Ganyan na yan, hindi na magbabago yan. No? Hindi na ayos ang pamilya mo, broken na kayo. No? Hindi na sasagutin ng panalangin mo, huli na ang lahat. Parating may mga ganung maririnig kang boses eh. Pero may ibang sinabi o sinabi si Jesus dito eh. Biro mo, although the news that he received was so devastating na pwedeng sumira ng tao, pwedeng talagang kahit sinong ama na matapang talagang madudurog pag narinig mo itong ganitong klase ng masamang balita. Pero si Lord, hindi siya basta naghintay eh. Right there, sabi nga, nung na-overhear niya, nung napakinggan niya, yung sinasabi ng mga kasamahan niya, na discouraging news, ano sabi niya doon? Overhearing what they said, Jesus told him, right there and then, don't be afraid, just believe. Say to the person next to you, don't be afraid, just believe. Diba? Yung alam niya yung nakikita eh. Alam niya, no? Kahit hindi sabihin ni Jairus, alam niya yung nasa puso ni Jairus. Sino sa inyo, minsan talaga, kung amin ka, may mga times sa sitwasyon mo, may takot. May takot. May fear. Sabi nga, do not be afraid. Yung fear na yan, ibig sabihin dito, phobeo, parang to be terrified, to be overwhelmed. So sobrang hindi lang takot, simpleng takot, matinding takot to, matinding pangamba to eh, na dumating. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mangamba,
magtiwala ka lang. Believe. Ibig sabihin ng believe, to trust completely. Talagang to rely upon. Magtiwala, umasa ka ng lubos. Yung bang against all hope, you still hope. Kahit madilim na madilim, pagpapatuloy ka pa rin. Ganun ang panawagan ng Panginoon eh. No? And Jesus literally saying here, stop fearing and keep trusting. You know what? Ang truth dito, ito. Faith is not believing when circumstances look promising. Faith is believing when circumstances look impossible. Di ba? Ang totoong pananampalataya, hindi yung basta naniniwala kasi maganda lahat eh. Hindi, ang totoong pananampalataya, sabi mo, sino sa inyo may mga faith? Taasan tayo. Kasi okay ka lang eh. Faith, siyempre, komportable tayo. Kakain tayo mamaya, masarap. Siyempre, excited tayo mga tatay eh. Saan kaya ako lilibre mamaya? Di ba? So yun ang focus natin. Masaya. Kasi masaya ang araw na to. Kasi supposed to be the day of celebration. Okay eh. Pero, real faith is believing when circumstances look impossible. Yung talagang wala pag-asa. I was with our group sa Metro South last Sunday, no? Kailan ba yun? June ngayon. May, no? Tapos may nag-share sa akin about a situation. Similar sa ganito, babae naman siya, sinishare niya yung nangyari sa anak niya. Ganon din. No, ICU, talagang operahan, ganito yung prognosis ng doctor, talagang kailangan matinding major operation and they don't have the resources. Sino sa inyo pag walang pera, takot na takot, di ba? Tapos malaki yung babayarin nyo. Ay, babayaran. Bayarin nyo. Matindi, andyan na. Di ba? Antindi, overwhelming. But you see, when you trust God, He's always a God who's always on time. Kaya nga tama-tama yung kanta natin, God is good, and He's good all the time. Every moment, yun. Pero paano nyo malalaman yun? Paano nyo ma-experience yun? It's only when circumstances look so bleak, so impossible. Kanya nga ito yun eh. Ang tunay na pananampalataya, hindi nasusukat kung maayos na lahat eh. Nasusukat ito kapag tila imposible, no? Yung sitwasyon. Kasi madaling maniwala. Kapag may pera, madaling maniwala. Pag okay na lahat, malusog lahat. Madaling maniwala kung walang problema. Pero ngunit yung matatag na pananampalataya ay yung patuloy tayong naniniwala kahit sa tingin natin dead end na. Wala ng pag-asa. And I do believe in the kingdom sonship. Pag dumating ka sa point that you are a pater, yung ikaw ay tatay na spiritual father, the spiritual fathers are like this parang they believe when even though yung mga evidence, yung visible evidence, sinasabi sa'yo mag-quit ka na, ikaw yung patuloy pa rin. Kaya di ba, meron kayo, napapagod na kayo, pero nandito pa rin kayo. May mga time talaga na gusto nyo nang, di ba, sinasabi siya, mag-give up ka na, umalis ka na lang dyan, o kaya, pero handong ka pa rin. Why? Because deep within you, nagmamature yung faith eh. You're believing and continue to persist in your faith, even though things are looking impossible. And that is faith. Remember Abraham, di ba? He believed na pinangako sa kanya magkakaanak ka. Even though there's no child. It took him 25 years but he persisted in that faith. Noah built when even there's no rain. Hindi pa kanya alam kung ano ibig sabihin ng ulan eh. Hindi man umulan noong time na yun. Sabi nga ng mga Bible scholars, estimated na 50 to 75 years yung construction ng ark na yun eh. Ang tagal nun. Buong buhay mo na halos yun. May ginagawa ka, hindi mo alam kung kailan darating. Di ba? Kung gagawa ka ng bangka, gusto mo umulan, maramang gamit mo naman, di ba? Pero siya nagpatuloy. Moses marched when there was no pathway, when he was faced with that realization para imposible. May Red Sea sa harap, wilderness sa gilid, nasa likod, hinahabol sila ng Egyptian army para patayin sila. And against all hope, he continued to trust God. Nung sinabi sa kanya ni Lord, taas mo lang yung staff mo. Wala siya magawa, tinaas niya, and then, he saw Red Sea parted. Naniniwala ba kayong God can move you to a better life? That the families of of CLC, bawat pamilya dito, will be able to experience an abundant life,
a life of overflow, a life of expansion that God promised you at kung ano man yung promise ni Lord sa inyo noon pa, mangyayari at magaganap yan. Naniniwala ba kayo doon? And that is true. And that is faith. And here, Jairus also believed, kahit na wala lang pulso yung anak niya. Nung sinabi ng Panginoon, wag, gagaling siya. May mga ama rito na pagod na. Hindi mo lang halata. Tingnan mo yung mga tatay dyan. Hindi lang halata. Medyo pagod na rin yan. May mga ama rito na sugatan na. Di ba? May mga ama rito na gusto nang sumuko. Narinig mo yung sinasabi dito ng ating Panginoon? Sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Tuloy lang. Manampalataya ka lang. Keep on praying. Keep on trusting. Keep on believing. Keep bringing your family to Jesus Christ. Why? Kasi ito yung patlong movement eh. Kunyari, ikaw yung nakarinig na sabi, patay na, huwag mo na istorbe yung teacher natin. Mahihinto ka eh. Pero hindi, yung faith niya prodded him to continue with the movement. Anong yung nangyari? And the third thing is that the Father's privilege. Pag nagpapatuloy ka, faith sees the power of Jesus. Ang pribileyo ng Ama patuloy na nananampalataya. The privilege of walking closely with Jesus. Ito yun eh. Pagdating nila, sinamahan sila ng Panginoon, sumunta doon. Pagdating ni Jesus sa bahay, pinalis niya yung mga professional mourners. Ewan ko sa Pilipinas kung meron mga ganon. Mga crying ladies, meron kayo yan? Meron ba sa mga probinsya? Di ba meron ganon? Yung mga nakaputi sila, tapos parang orchestrated eh. May pelikulang ganon, di ba? Yung mga umiiyak lang. No? Sanay na sanay, may mga luha pa nga yun. No? Tapos unison pa yan, may blending pa. First voice, second voice, third voice. Ganda eh. Pagpasok ko talaga, maiiyak ka, mamumubukin. Ayun. Pero si Jesus dito, pagdating niya sa bahay, pinalis niya yan. No? Yung mga professional mourners, kada puno ng negativity, puno ng fatalism. At dinala niya yung magulang ng mga bata. Tapos he chose 3 of his disciples. Yung pinaka-closest lang niya. Si Peter, si John and James. No? Dito, nakita ko, habang binabasa ko, nagbigay ng example ng ating Panginoon eh. Maring bilang ama ng tahanan, tinatakda tayo, na tayo yung magdidictate ng direksyon ng spiritual or emotional tone ng pamilya. Ikaw ba yung bilang ama ng tahanan, ikaw yung nagsaset ng emotional tone sa spiritual tone sa pamilya. Ikaw yung mag-aalis ng mga cynicism, ikaw yung dapat mag-alis ng mga bagay na yun, yung mga pangungutya, pagdududa. Di ba minsan sa tahanan, ang daming boss maririnig mo eh. Magsasalita ka, kukontrahin ka ng isa, di ba? Parang iba-iba na. Pero ikaw bilang ama, kailangan ikaw yung mag-set eh. Ikaw yung magpapakita ng faith na talagang hindi tayo papayag. Makakabayad tayo. Sigurado maipon natin yan. No? Sigurado mangyayari yan. Magaganap yan. Even though sa tingin natin, walang source kung saan mo kukunin, pero niniwala ka, si Lord, tapat yan. Amen? So ito nangyari. Si Jesus Christ, ang ginawa niya, inalis niya lahat yung mga negativity na yun. No? At He allowed only Jairus, the wife, at saka yung closest niyang disciples to accompany Him doon sa room para masaksayan nila yung resurrection ng bata. Another insight, ministry and career are important. Mahalaga naman talaga yan. Ministry natin, yung career natin, important. Pero alam nyo ba yung active fatherhood requires personal, intimate presence. Si Jairus, leader siya. Religious leader siya eh. Sigurado ko busy siya eh. Synagogue leader eh. No? Siguro, na-occupy yung mga time niya parate. Pero Jairus making sure na pag merong issue sa pamilya, nandun siya. Hindi niya iniwan. Siya kayong gumawa ng paraan para makahanap, hanapin si Jesus eh. Para makakuha ng solusyon para sa kanyang anak. Handon din siya. Kahit nung namatay. Yun nga, ang maganda doon, handon siya nung time na namatay. Handon din siya nung time nung nakita niyang nabuhay na muli. So, through the darkest hours of the child, and to the joyous recovery, He was with them. And that is the call for us, fathers, of every home. You have to be present. Diba? Usually, sadly, sa mga surveys sa North America, sa ibang lugar,
And Sally rin dito, maraming absentee fathers. But listen, if there's one thing, kailangan mo ipaging prioritize ang family mo. Sabi nga, there are dimensions also of God's power, experienced only by those who stay close to Him. May mga levels, pero mayroong dimension na kung saan makikita mo talaga yung kapangyarihan ng Panginoon pag nanatili kang malapit sa Kanya. Di ba? Jairus stayed with Jesus. Ang sinabi niya, huwag ka matakot. Tapos sana, iiwanan niya. Hindi, sabi niya ni Jesus Christ, do not be afraid, just continue to trust. And yun nga, sinamahan niya si Jesus. Sinamahan niya hanggang pagpasok doon sa kwarto. Siguro ikaw, kung ikaw yung tatay, ayaw mo makita yung anak mo, patay, di ba? Kasi umaasa ka pa rin eh. But he was called to accompany Jesus and he was there and he saw her child, his child, lying there. Pero nandun siya. But because he stayed with Jesus, siya rin yung nakasaksi ng himala. Siya rin yung nakakita ng himala. Mga ama, kung gusto natin masaksihan natin at maranasan yung matinding kapangyarihan ng Diyos, kapatid, manatili kang malapit sa Kanya. Praise God, you made the right decision to come. It might be your first time here, but that is a wonderful opportunity, a wonderful first step. Continue with that. Manatili kang malapit sa Kanya. Huwag mo iasa lang sa asawa mo o sa mga anak mo yung faith ng pamilya. No? Ikaw ang kailangan. Makita natin dito, the privilege of seeing. Sino gusto nyo makita nyo yung kapangyarihan ng Panginoon kumilos? Diba? The mourners laugh at Him. Umiiyak sila, orchestrated, di ba? May mga sound ba? May mga, talagang ang galing pa ng blending nila, umiiyak. Tapos sinabi, huwag kayong mag-alala. Mabubuhay yan. Ay, tulog lang yan. Hindi yan patay, tulog lang yan. Nagtawanan sila. Biro mo yung, ang bilis ng change ng umiiyak, tapos biglang nagtawanan. Para mga lukaret, di ba? Pero makita mo yung dito, parang kakaiba. Kanya nga, sabi nga, pag gano'n, iba-iba yung tempo, alisin mo eh. Focus eh. Kaya ginawa niya, okay. Para sa kanila, tapos na yung lahat, di ba? Kaya ba't sila tumawa? Kasi sa kanila, imposible. Imposible. Wala nang pag-asa. But hopeless situations for the Lord are often the ones that will often display His greatest miracles, His greatest power. Ang ginawa niya ito, sabi nga sa verse 41 and 42. Ilang lang sila doon. 2, tsaka 3, 5, 6. 6 sila na sa kwarto. Walang ibang tao. He took her by the hand and said to her, Talita kum, which means, little girl, I say to you, get up. Tingnan niyo yung verse 42. Pero yung nakalatag yun, baka meron ng bulak sa ilong yun, di ba? Nakapunta na ba kayo sa puninarya? Di ba? Biglang, nung sinabing, Talita kum, ano ginawa? Wow, immediately. Biglang bumangon. Sabi niya, the girl stood up. Hindi pa lang bumangon. Tumayo. Tumayo yung bata. And began to walk around. Pero mo, sino may faith na gano'n? Pag nakakita ng patay na nabuhay, andun pa rin. Bihira yung gano'n. Sigurado ko yung mga umiiyak na yun, matatakot sila. No? Pero yung tumayo eh. Pero mo yung naglakad, biglang parang, okay lang. Nagising yung bata. Tama si Lord. Hindi yan patay, tulog lang yan. Nakaputi nga lang. Pero tumayo siya, tapos naglakad. Pero may biglang lumakad. Iniiyakan mo kanina, ngayon tumayo. Diba? Jesus entered the room, took the child's hand and said, Talita kum. Wow. Meaning, little girl, arise. Arise, it means to awaken, to rise up, to bring back to life. Agad nabuhay yung bata. Here, makita natin the power of Jesus Christ, death surrendered to the authority of Christ. Even death. And yun nga, pinakikita sa atin ng Panginoon. Death has no hold over us. Ang parehong Jesus na nagpabangon sa anak ni Jairus ay makapangyarihan pa rin ngayon. Naniniwala pa kayo doon? Na kaya niyang buhayin, ano man yung namatay. Patay na pangarap, kaya niyang buhayin yan. Patay na pag-asa, kaya niyang buhayin yan. Patay na relasyon, kaya niyang buhayin yan. Patay na pananampalataya, kaya niyang buhayin yan. Walang imposible kay Lord. Sabi mo sa atin ba, walang imposible kay Jesus Christ. Kahit na sabi na, okay, nawalan ako ng trabaho, kaya malungkot ako ngayon. Yes,
the door might be closed to you now, but remember, God is opening a bigger and better future for you. At yun nga balik tayo doon sa sinabi, nothing is impossible with Christ. Mahirap maunawaan to, kasi nga imposible. Pero yun, kumapit ka lang. Kahit madilim, kahit patay. Kasi kayang pabangunin at kayang buhayin muli ng ating Panginoon. Amen. Hindi kayang pagalingin ni Jairus yung kanyang anak. Pero alam niyo ba ang nagawa niya? Kaya niyang dalhin kay Jesus. At yun ang nagpabago sa lahat. We cannot solve every problem that your family will face. But praise God, God made the way. Jesus is the way. He is the truth. He is the life. And you can come to Him. It's an invitation for you fathers here in the house to go. You cannot save your children. Hindi mo pwedeng maligtas yung mga anak mo You cannot control every decision they take. Pero yun nga, you cannot even force them to follow Jesus Christ. Pero itong pwedeng gawin ng mga bawat ama. You can pray for them. Ipanalangin mo sila. Pray over them daily. Panalangin mo sila. Pray specifically, pray persistently, patuloy mo. Kahit na nakita mo parang hindi nagbabago, patuloy pa rin. Kasi yun din ang ginawa ng mga mahal mo sa buhay sa'yo, di ba? Kanya ka nandito ngayon. Continue to pray. The next thing is very important. Model faith before them. Pangunahan sila sa pananampalataya. At ito po yung, siguro, ito yung pinakamagandang senaryo dito sa CLC, Manila. If the men will rise up, di ba? At sasamahan natin yung mga mahal natin, yung pamilya natin. No? Sabi ko nga, pangunahan sila sa pananampalataya. Because we are all called to be leaders of the household. No? Sabi ko, mga bata, children may forget sermons. Maring ito. No? Paglabas natin dyan, kasi siyempre, kakain ka na makakalimutan. Pag busog na, makakalimutan mo lahat. Ano ba sinabi kanina? Hindi ko na alam, pero ang sarap ng pagkain natin. No? Yun, naalala mo yun. Di ba? Yung tawanan, yun naalala mo. Minsan pag nag-joke, ang naaalala, yung joke lang ng pastor, hindi yung teaching di ba? Sabi niya, children may forget sermons, you may forget the sermon, pero they really forget what they see. Obserbahan lang niya Sino sa mga tatay dito na obserbahan yung mga anak nila pareho sa kanila? Pareho pumorma, pareho maglakad, pareho mga ganyan, di ba? Para mga astig Parang ganun sila Kasi they learn from copying. Modelo ka nila Hero ka nila Ikaw yung bayani para sa kanila. Kanya gusto niya, kung ano yung nakikita sa'yo, gagayahin ka niya So yun ang sinasabi dito. Di ba kung gagayahin ka lahat, natural na gayahin ka, di ba mas maganda kung if you model faith in them, that they can see and they can remember, yung tatay ko nananalangin yan. Tatay ko nag-worship yan. Tatay ko nga pagka praise and worship, siya pa yung una nandito sumasayaw. Kahit slow song, sumasayaw yan. Yun ang matindi. Sobrang worshiper siya. Para si David, di ba? Ay, ang tatay ko, mapagpatawad yan. Tatay ko, naglilingkod yan. So, yun ang maaalala niya tungkol sa tatay niya. And so, that is very impactful sa pamilya natin. Another thing is bring them continually to Jesus. Patuloy lang siyang dalhin. Ang ginawa ni Jairus, wala siyang magagawa, but he brought Jesus to them, to the child. One sermon will not shape a child, but indeed, a lifetime of godly example will. So yun, in your speech, in your actions, you lead them. I was talking to a leader sa South Metro din, sabi ko, ang dami mga bata, there are a lot of young people dito sa Metro South, and sabi niya, but yung kanyang testimony also, because a very young age, dinadala na siya ng mami niya sa church. And they were brought up doon sa ganong klase ng culture. And ngayon, nag-steady pa rin. Yun lang naman ang gagawin natin. We might be teaching them, but we cannot force them. Pero ang pinakamaganda, yung mga taong hindi pinapersa pero ginagawa yung ginagawa mo kasi mas matindi yon. Anong mangyari? Makita mo solid yung faith nila. And I am so blessed
Because I have 2 daughters, pareho sila, no? Tinuturuan namin, very, very simple ang buhay, pero they grew up really just following us. At yun sila, parehong ginagamit ng Panginoon. Isa, worship leader ng ministry namin. Isa, nasa dance ministry dati, ngayon nasa ibang bansa, pero still very committed. And one thing they desire, kung magkakaroon sila ng partner in life, somebody, ang pinaka-priority nila is one who fears God most and love God more than them. At kaya nilang tanggapin yun. So, ang challenge ito Ang pinakamahalagang mana na maiwan natin ng isang ama ay hindi kayamanan. The greatest legacy of a father that he can live is not what you can live for your children, but what you can live in them, sa kanila. At yun ay hindi kayamanan, kundi pananampalataya. One praying father can impact generations. A believing father can alter a family legacy. Makakapagbabago yan ng buhay. So, hindi naalala si Jairus ngayon because he is the great religious leader Naalala siya at naikwento siya hanggang ngayon, pinag-uusapan natin siya, pinag-aaralan na siya. Hindi dahil doon sa kanyang titulo. Hindi dahil sa kanyang impluwensya. Naalala siya kasi hindi siya tumigil na manalig. Hindi siya tumigil na manampalataya. Nagpatuloy siya. Nang may delay, nanalig pa rin siya. Nang may frustration, nanalig pa rin siya. Nang may masamang balita dumating sa kanya, nanalig pa rin siya. Nang tumawa yung mga tao, pinagtawanan siya, nanalig pa rin siya. No? Nang mukhang imposible na lahat, nanalig pa rin siya. Mga ama, mga tatay, mga fathers, dads, whatever they call you, maaaring may pinagdadaanan kayo ngayon. Pero ito nga, hear the words of Jesus again. Do not fear, just only believe. Only believe. Keep praying, keep pleading, keep trusting, keep believing. Because a father who keeps believing becomes a bridge between his family's need and God's power. Have you learned something today? Amen. But before we pray for our fathers today, there's an even more important question. May mas isa pang mahalagang katanungan, no? Kung si Jairus, lumapit siya kay Jesus Si Jairus lumapit sa Panginoong Jesus para sa buhay ng kanyang anak. Di ba kailangan din natin lumapit tayo kay Jesus para naman sa buhay natin? Para sa sarili nating kaligtasan. Alam ko may burden kayo para sa ibang tao, pero ang tanong sa atin ngayon, paano ka naman? Mahalaga ka rin sa Panginoong Jesus Maaaring mabuti kang ama, maaaring responsable kang ama, maaaring masipag kang ama o sino man sa inyo na are here for the first time. Pero hindi ka maliligtas lang, magiging mabuti lang. I hope you understand that. I hope you'll be open to that. That no matter how good you do things, it's not enough. It always falls short. Ang pinakamagandang regalo talaga ay magkaroon tayo ng isang amang tunay na nakakilala kay Kristo. Kung nakakilala ka sa Panginoon, yun ang pinakamaganda. Siguro naman, bibigay mo regalo, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa iyo mismo. Because the greatest gift that we can receive is our salvation. So kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo, now is a wonderful opportunity. It's a celebration for all the fathers. But the more, ang celebration na gusto ng Panginoon, hindi lang dito to celebrate. Because one soul that will surrender his life, the thousands of angels, will sing praises in heaven. So, ito po, lumapit ka. Yan ang panawagan sa atin. Lumapit ka kagaya ni Jairus. Have the faith to believe that nothing is impossible. At kung ano man yan, hindi mo dapat dalhin yan na mag-isa mo. Hindi mo kailangan dalhin yung problema na mag-isa. Nandun, may katuwang tayo at yun ay walang iba. Kundi ang ating Panginoon. Kung ibibigay mo, tatalaga mo ang buhay mo sa Kanya. And so, the same Jesus who welcomed Jairus will also welcome you. So today, I just want to ask each one of us to just bow down. Yumuko lang tayo ngayon. At kung ikaw yung tao na hinihipo ng Panginoon sa araw na ito, na nais mong makilala ang Panginoon ng lubusan,
Because Jesus is never really hard to understand. You just have to open your heart. Buksan mo lang ang puso mo sa katotohanan na buhay ang Panginoon, naghihintay sa iyo. At kung ikaw ay talagang una, tatanggapin mo na mayroong tayong pangailangan. Tatanggapin natin na tayo po yung makasalanan na kailangan natin tagapagligtas, yung magliligtas talaga sa atin. Our ultimate Savior. At kung ikaw ay nananalig na ang Panginoong Jesus, ay dumating dito sa lupa, siya po ay nagkatawang tao para talagang makisa sa atin, maramdaman niya kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Lalaki siya, lalaki ka kapatid. Tayo, andito man, sino man yan. And if you're going to accept and believe that Jesus Christ suffered on the cross, He died on the cross for you, He was killed, He was buried, and the third day He rose again from the dead. And if you believe and confess your sins before Him, ikaw ay magungumpisal, tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas sa Panginoon. Ang pangako niya sa iyo, ikaw ay patatawarin at bibigyan ng panibagong buhay. Buhay, hindi lamang dito, kundi buhay na walang hanggan.